Morning. Good morning uli sa lahat. No? May nagtanong sa akin, ano ba magandang driving career? Ang magandang pasukan? Sabi ko, ito magandang sagutin ito kako. Medyo bata pa yung nagtanong sa akin. Kuya, ano ba magandang career na pwede, kasi marunong akong mag-drive eh. Sabi, ano ba kako dahil mong i-drive? Kaya ko naman yung pinakamalaki, yung van. No? So, same as this. Itong dala ko ngayon, Grandia. Maximum na kaya niya dalhin is ganito. Sabi ko, pwede ka sa bus, actually. Kasi kung paano mo minamaneho si Grandia, ganun lang din ka ako yung bus. Halos pareho yan. The difference is, sa bus kasi mamamasada ka eh. Lahat yan, provincial buses, city operation buses, lahat yan, mamamasada ka. So, ang difference nun, medyo kalaki rin sa pasahero, no? Kasi sa service o sa family driver o sa company driver, kung sino lang yung naka-schedule sa'yo, yun eh. O kung sino may-ari, yun ang lagi mo sakay from time to time. Tsaka may sariling babaan, may sariling pupuntahan. So madali mo makabisado kung ano yung mga lakad, no? Tsaka more on Manila lang eh. Bihira yung malalayo. Sa bus driving, medyo kakaiba. Makakarating ka ng probinsya, no? Kailangan mo ng extra skills. Kailangan mo ng kakaibang talent, no? Ng tibay, syempre, puyat, ganyan. Nakita ko yung edad nung nagtanong sa akin is almost 35, gano'n, mga 35 to going 37, mga gano'n. Ko, bata pa to, pero marami naman ako na-meet na driver na nagtanong din sa akin na ngayon, nasa bus company na sila. No? Masasabi nila na madali lang daw pala. Sa una, mahirap, syempre. Kumbaga, paano nga ba makapasok? So, there are a lot of tests. No? Marami kang test na pagdadaanan. Pero, kung talagang may desire ka, or talagang gusto mong i-challenge yung sarili mo, kung hanggang saan mo kayang i-extend yung kakayanan mo, or kung may gusto kang marating, kasi kung mag-a-abroad ka rin lang, kung magsa-Saudi ka rin lang, mag-bus driver ka na lang dito. Lalo yung provincial buses, halos pareho lang ng kita yan. Baka nga mas malaki pa, depende sa sipag mo. Dito kasi, pagdating sa bus, kailangan mo ng matibay na kakayanan. Pero yung mga ganyang edad, 30, 35, no? 40, okay yan, mga matatatag yan. Mga kasikatan yan eh. Mga kalakasan. Ako kasi nung medyo bata pa talaga nang sumampa ako sa bus eh. Anyway, ano nga ba yung mga pagdadaanan mo? Pag nagpunta ka sa isang bus company, for example sa Jackliner, magdadala ka ng dokumento. Hindi naman sila namimili kung ano experiences mo eh. Pero minsan dyan may mga nagsisinungaling. Ano ba experience mo? Galing akong tracking. Ano mga biyahe mo? Sir, probinsya. Doon sa may Kamyas, nandun ang applyan yan eh. Pagpunta mo ng Kamyas, nandun yung, dati si Sir Nicolas nandun eh. Ewan ko na kung sino ngayon. Pagpasok mo ron, may opisina doon sa baba, katabi ng mga tindahan, gano'n. Mismo sa terminal, hanapin mo yung HR doon. Huwag ka nang mahiya at huwag ka magdalawang isip kasi maaring ito yung career na mas bagay sa iyo eh. No. Kasi mas in terms of kita, malakas kumita, tsaka experience sa pa-lifetime eh. Napakasaya magmaneho ng bus. Actually, huwag ka na magbisyo-bisyo kasi maraming driver medyo nagsasago-sago pa. Huwag mo lang pasukin nyo kasi hindi rin naman makakatulong sa inyo ng maganda yon, no? Tsaka baka mahuli ka pa. Hindi mo na kailangan ng extra talent basta't lagi ka lang prepare sa puyat, ganyan. Laging handa yung katawan mo. Hindi mo kailangan yun, drugs. Actually, matagal akong driver, hindi mo nausin around the 90s eh. Diyan na yung pumutok eh, no? Yun ang isa sa kagandahan ng pagmamaneho ng bus. Kasi experience of a lifetime yan. Maniwala ka. Kahit saan ka mag-apply, pagka galing ka sa isang respectabling bus company, magandang part ng resume mo yan. Kasi kahit saan ka mag-apply, tsaka maibang pakaramdam mo pag nandun ka na sa malalaki. Ngayon, tanong, kaya ba ng ordinaryong driver na magmaneho ng bus? Oo! No? Wala akong, tandaan nyo to ha, wala akong driver na pinanganak na may dalang mabila ng ilabas sa tiyan ng bata, sa tiyan ng nanay. Walang ganun eh. Piece by piece, na natututo. Tsaka depende sa kasan loob nyo. So, kung ako sa inyo,
kung driver ka, go for it, no? Mag-apply ka sa bus kasi kakaibang ano yun, kakaibang career yan. So balik tayo sa pag-apply. So yun, kailangan lang naman basic resume, hindi pa naman siguro yung mga clearance, actually resume lang kasi nandun yung experiences mo. Ayun, siyempre mai-interview ka doon pa lang. Mai-interview ka nung nasa HR, tapos wala kang bus experience, tanggap naman yan may road test pa naman. So, interviewin ka kung ano yung mga alam mo sa traffic signs. Basta tatandaan nyo lang yung may paparating. Ayan technique yan. Mga signboard, Tagalog kasi yan Pag may signboard, may paparating. Ano yung paparating? May paparating na liko sa kurbada, ganito, nakaliwa, kanan, ganyan. May paparating na pedestrian lane, may paparating na stoplight, laging may paparating. Tatandaan yan. At tatandaan nyo rin, isa sa mga katanungan, ano ang gagawin mo pag na-aksidente ka o naka-aksidente ka? Halimbawa yan, isa sa mga katanungan yan. Huwag nyong kalilimutan yung mga nakatataas. Huwag nyong kalilimutan, isagot, na kailangan makarating sa nakatataas yan. Bago pwedeng mauna yung pag-report sa pulis at tumawag sa inyong superior, kailangan laging may ganun. Huwag niyong kalilimutan yung salitang superior. Kasi kailangan talaga malaman ng kumpanya kung ano nangyari. Kasi hindi naman nila alam yan Kailangan malaman ng kumpanya. So yun, mga keyword po yan na para makapasok sa pagmamaneho ng bus. Okay. After the interview, magkakaroon ng assessment kung may mga alam ka. So dapat galingan niyo yun, mga ganun. Kaya tinuturo ko na yung paraan Ngayon, after the interview, magkakaroon ng road test yan o kumpletuhin kayo kasi halos mapuno-puno ang isang bus na road test unit. Halos mapuno sa dami ng aplikante kasi hindi pwedeng kayo lang road test kayo mag-isa, hindi yung ganun. Kukonsumo ng malaking krudo yan Tsaka ng oras at panahon ng mga mag-e-exam. So, dapat, number one is may lisensya ko kayo. Yan. Usually ako, tumanda ako sa lisensya ko na 1, 2, 3 lang Wala ako yung mga 8, 8 na yan. Hindi na ako kailangan yan. Maraming kwento, kailangan ikaganito, kailangan, wala. 1, 2, 3, pasok. Actually, 3 nga lang yung sa bus Pasok na ho yan. Kasi kung titignan nyo yung restriction code nyo, 10,000 kilograms above. So, above po yun. Yung mga 8 articulated dyan, yung mga trailer, ganyan, yung mga ganun. Huwag nyo na hindi na kailangan yun. Ang kailangan nyo lang 1, 2, 3. No? So, pag gaganon ang lisensya nyo, dala nyo po yan, pag-apply nyo, tapos ipapatawag ho kayo. Tatawagan ho kayo ng secretary ng bus company kung kailan ang schedule for road test. Yan na yan. Ngayon, siyempre, ano nga ba pinagkaiba ng Grandia sa bus? Halos pareho. The difference nga is the pasahero at siyempre the size of the unit. No? Siyempre, malaki yung unit ng bus. So, ang lagi mo lang yan iisipin is yung haba and lapad. No? Yung taas yan. Consider nyo yung size na malaki na ngayon ang hahawakan nyo. Ngayon, pagdating sa road test, ang iingatan nyo lang lagi dyan. Kasi tayo sa maliliit, meron tayo tinatawag na handbrake No? Ang baso is air brake. Wala po yung brake fluid. Lahat yan is air brake. Lahat yan, puro sa hangin dumadaan yan. So, sa pagmamaneho, halos pareho. Halos pareho yan. Na pagsampa nyo, isa-isa kayong tatawagin. O ikaw, driver letter A, punta ka na rito. May mga konting interview yan kasi katabi nyo yung examiner Pero wag ho kayong kakabahan kasi pare-pareho lang nauunawaan ho kayo niyan. Kasi dumating din sa punto na ako naging instructor driver din. So, nagpapasa din na nagbabagsak din tayo ng driver. Pero yun nga, siyempre ang concern namin dito kung kaya mong i-handle Ida-drive mo lang naman yan. So, iingatan nyo lang yung pagpalit ng driver kasi isa-isa yan, ihinto yung itatabi yan. Lagi nyong itatabi. At number one, pag upo nyo sa manibela, huwag nyo kalilimutan yung basics. Seatbelt. Huwag magsisimula sa cambio na segunda kasi manual yan Laging primera. No? Laging primera. Back engine po yan. Mararamdaman yan, gumagalaw na. Hindi yan, wala ko kayong maririnig. Una, naka-aircon po kayo. Kahit patignan nyo yung RPM meter, hindi ho yan ng mababasihan nyo.
yung kusang galaw ng unit, kung tumataas na ba yung, di bali yung maingay yan, di bali yung lumakas yung, normal po yan sa mga bago. Ngayon, very common, ang iingatan ng driver dyan is aatras. Tandaan nyo to, sa maliliit, ang tawag natin is sunbrake. Sa malaki is maxi. Sa mga China bus, Yutong, something ganyan, Dragon, Golden Dragon, nasa kaliwa ho yan, nandito. Tignan nyo po yun, malit na cambio lang yun, na itinataas, ibinababa. Parang handbrake. Kung paano mo ginagamit yung handbrake, ganun din yun. Ganun din siya, yung dihilang handbrake ha. Other than kagaya ng handbrake ng Mitsubishi Montero, dipindot-pindot yun eh. So iba yun. Handbrake na parang ito sa Grandia, dihila. No? Okay, medyo ganun, para sa kotse, inaangat. Ganun din yun, nasa kaliwa. Ang maxi ng China buses, yung mga Yutong, ganyan, Golden Dragon. Pero yung mga Nissan, man diesel, no? Usually Nissan ay paparote sa inyo eh. Nasa kanan yan, parang cambio rin na maliit. Pag itinaas mo yan, maririnig mo yung psss. Ibig sabihin, nakalak na po yung gulong nun. O kaya, there is a certain button. Maging usyosero po kayo, pag hindi kayo naon ng driver, usyusuhin nyo. Tignan nyo kung anong ginagawa nung una. Tignan nyo kung, kasi dadalahin yan sasakay kayo. Unang magamaneho yan, yung mismo magro-road test. Tignan nyo kung paano niya pinahihinto yung maxi, no? Tsaka kung nagdi-discuss yung ibang talent ng bus, no? Ang basic lang ito para lang makapasa kayo. Pagka kayo aarangkada at medyo bitin, nakakita nyo, nakabitin kayo. Yan ang nakakatakot eh. Yan ang minsan kinakabahan yung iba, pero basic lang yan. Napakasimple lang yan. Simpleng arangkada lang yan. Ang gagawin nyo para sigurado kayong hindi umatras, naka-engage po ang maxi. Tsaka nyo siya bunutin pag umaarangkada na, pag nagagalit na yung makina nyo na gusto nang dumamba. Pero huwag nyo papadambahin. Yung tipong gusto lang umarangkada, tsaka nyo pakawalan. Hindi ho kayo aatras. Tandaan niya na, hindi ho kayo aatras. Usually, yan ang kinatatakutan ng mga driver. And magmamaniho kayo yan pag arangkada nyo. Huwag kayong hihinto pag sinabi ng driver, ng instructor driver na nagro-road test, ipara mo. Baka naman pag sabi nung pumara ka, babagsak ko kayo nun. Ang gagawin nyo, hahanap po kayo ng tamang tatabihan. Sandali lang po, sir. Hahanap tayo ng matatabihan natin na maayos. Yan. Alam ng instructor, driver ka. Pero pag yan binitin mo, sa nakabiting ka at puminto ka nga, malaking problema yan. Paano yung nasa likod mo? Paano yung actual? Kargado ka. Aatras ka. Kahit po isang ikot ng gulong, aas ka. So hahanap ka ng pantay. Sasabihin mo naman, bakit yung bus na nakikita ko, mga veterano na yun? Pasado na yun. Nasa road test to kayo. Iba ho ang road test sa actual driving na ikaw na mismo yung nagmamaneho ng sarili mong unit. Pero ibang-iba ho ang treatment pagka nasa road test. So kailangan ma-perfect nyo yan. Hanggat maaari, wag umatras, makaarangkada ng maayos. Di bali kung matungal ang makina basta umarangkada, kailangan magalaw mo, maiabante mo, na wag aatras. So yun, sa pagtabi, hahanap ka ng maayos sa tatabihan. Oo, wag mong ihinto na nasa gitna ka, matik yun. Bagsak ko kayo ron. Tatabi nyo, maayos. Wag sa ahon, hahanap kayo ng pantay. Pantay mo muna. Tsaka mo itabi. Tsaka ang pangangambyo, double clutch po ang mga bus, yung mga malalaki, lalo yung mga Nissan, double clutch po yan. One pump, you pull out, one pump, you engage the gear. So, sa Tagalog, pag apak mo, nung unang apak mo, bunot, pangalawang apak mo, pasok ng another gear. Lalo pag pababa ang gear, lalo pag pababa. So, nasa cambio tayo ngayon. Ngayon, eto. Pag naitabi mo ng maayos yan, use the hazard pag naitabi mo. Titignan nyo yung babaan ng pasahero, kung maayos na makabababa ang pasahero. Baka naman may butas doon mo itapat. Kawawa yung pasahero nyo. Makikita ko ng road test driver yan. So, okay na po. Pag pinatabi kayo, abante uli yan. Driver 1, abante mo uli. Titignan yan, relax mo lang yung sarili mo, chill ka lang, huwag kang makikipagkarera. Dahil road test yan eh. Hayaan mo lang, kalma mo lang yung sarili mo. Hayaan mo dumaloy, shift ka ng cambio. Ngayon,
habang nagmi-minor ka, let's say nagminor ka, habang nagmi-minor, nagbabawas na agad ng cambio yan. Bawas ka ng isa agad, pababa ng pababa, hanggang sa mag-full stop ka. Pag full stop mo, pinatabi ka na, o palit na ng change driver na. Patatabihin ka, tabi mo, ibalik mo sa neutral, then engage the maxi. No? Psst. That's the time na pwede ka nang tumayo sa kinaupuan mo, pwede mo nang bitawan yung bus. Ibig sabihin, naka-handbrake na po yan. Parang handbrake. Yun lang ho yan. Ang susunod na exam nyo dyan, next exam nyo is the atras. No, ito ang kinatatakutan ng nakararami. Tandaan nyo po ito. Wala pong masama na silipin nyo yung gilid nyo kung nasan kayo. At lagi nyo titignan, pag bago kayo magmaniobra ng mga paatras, bumabaho kayo. Tignan nyo yung area kung saan nyo ilalagay yung unit, kung saan pinadadala ng instructor. Tignan ninyo para malaman mo kung ano yung dapat mong gawin. Ako ang ginawa ko noon ito medyo may konting talent Alam ko eskwela yung dadaanan Iaakit mo doon sa rack service, iaatras mo galing sa eskwela. Hindi alam nung nag-i-examine, naglagay ako ng basahan na marker ko. Na pag nadaanan ng gulong ko yun, ibibira ko na ng todo yung aking manibela. Kanya-kanyang paraan yan Maging maging talented kayo sa ganun. Maging matalas kayo kung paano kayo papasa. Kung gusto mo talaga magmaneho ng bus. Pag-aaralan mo, nasa baba ka pa lang, walang masama. Pag sinabi sa'yo, driver, iatras mo doon. Hindi mo nakikita. Maniwala ho kayo sa akin, sasablay ho kayo. Sasablay. Kaya, tandaan ninyo, titignan nyo muna yung aatrasan ninyo bago kayo umatras. Tapos tignan nyo kung saan naaabutin. Doon pa lang mararamdaman nyo na kung saan naaabot yung dulo ng puwete nyo. Kasi wala ho kayong pahinante. Yan ang pagkakaiba ho ng driver ng truck at ng bus. Wala ho kayong pahinante. Kayo lang talaga magmamaniobra nun. Pag may dala na ho kayo sariling bus, yung konduktor nyo, katulad nyo. Pero dyan sa road test, wala ho kayong pahinante. That's the second exam. Isang atras lang yan. That would change your life for a lifetime na. Pagka nagawa nyo yun, ang kasunod nun napakagagaang na. Maneuvering, no? Maneuvering. Tandaan niyo ang bus nyo mahaba. Halimbawa ho, may poste, no? Mayroon dalawang poste, dadaan kayo, kakaliwa kayo. See to it na yung kung kapakaliwa kayo, yung gulong nyo sa sa likudan, halos nakalagpas doon sa poste o halos tapat sa poste, bago nyo unti-unti, huwag yung bibiglain kasi po yung puwet ng bus, papalo po yan. Tatama yan sa kabilang pader o kabilang poste. So pag lumagpas kayo, dahan-dahan, relax lang po kayo. Laging see to it that always check your side mirrors. Tandaan nyo to sa bus, magtitiwala kayo sa side mirror nyo. Sisipatin nyo palagi, hindi pwedeng tamad tumingin ng side mirror. Kailangan from time to time natingin kayo sa side mirror nyo. Hindi naman yung drive kayo na sa side mirror kayo nakatingin. Pero once you are maneuvering, kailangan laging double check. Once you're changing your line, kailangan lagi ka mag-check ng side mirror. Every now and then. Sa bawat kembot ng bus nyo, titingin kayo sa side mirror. Tandaan nyo ang malaking sasakyan, pag kaya na gumawa ng aksidente, napakalaki din po. Kaya kailangan ingatan po nyo yan. So, always rely, on your side mirrors and your instincts. Pinag-uusapan natin is how to pass the road test exam. So, sa iba, may mga baso-baso kayong padadaanan, kaya nyo ho yan. As long as kaya naman ng mata nyong makita yung baso Hindi naman kayo may mag-road test sa masukal na lugar Usually yan, nandyan lang sa motor pool yan. Sa jackliner, nasa motor pool lang yan. Lalabas kayo for driving test, talagang actual driving test. Tapos yung maneuver, dun lang po yan sa loob. Alalahanin nyo, nasa sumulong ho ang motor pool. So may paahon mo dyan, bibitinin ho kayo. They will test you to move the bus, moving forward yung unit nyo na nakabitin. So talagang i-expect nyo yun. Kaya yung sinasabi ko sa inyo na wag nyong pakakawalan yung maxi na naka-neutral pa kayo. Aatraso kayo. Kailangan bago nyo pakawalan yung handbrake or yung si maxi na nakasaksak na yung primera. Tandaan nyo to if ever ang road test nyo nakahinto ang bus, patay ang makina. Never use your bomba mode. Pag in-start mo yung bus, yung engine,
Pina-start mo sa iyo yung bus, at na-check naman na yan eh. Depende kung ang gusto ng nagro-rotis is alamin mo yung blow bags. Ngayon may blow baggets pa. So, alamin mo na yun. Na madali na yung blow bags. Sabihin mo, battery, light, oil, water. Merong ganong road test. Tatanong sa iyo kung ano yung blow bags. No? Blow baggets. Whatever. Pero yun, pag start ng unit, never do the bomba thing. Wag na wag kang bubomba. Pag binomba mo yan, bagsak ka. Hindi ho kasi motor yan eh. Hindi ho uso yan sa bus eh. So, may discipline po pinaiiral dyan. Pag in-start ang engine, hayaan mo siya naka-start, then check the air. Tignan mo yung hangin kung sapat na. Pagka kulang mo yan, pag na-start ay pinarangkada nyo, tandaan nyo, wala ho kayong preno. Wala ho kayong preno. At hindi ho inaarangkada dahil yan po ay nakamaxi. Alam mo yung nakamaxi, nakalak po yan. Kasi walang hangin. So, yun po yan, tatandaan nyo yan. Yan po lang ang paraan para makapasa kayo. Then after the road test, after the series of exams and ganun, magkakaroon kayo ng schedule sa HR uli. Magka-cash ban kayo something. Maliit lang po yan. Sa jackliner, napakaliit lang eh. Sa ibang company, 10,000, ganyan. Ang cash ban kasi parang yan yung nila. Panigurado nila kung if ever magasgastan mo yung unit, no? So, yung cash ban na yun, kailangan yun. Sa cash ban naman kasama na dyan yung uniforme. Nung panahon ko sa Jack 1,000 lang eh. 1,000 lang ang cash ban. Meron ng isang uniforme, dalawa yata yun, dalawang polo. Pag nagdagdag ka, utang yun, charge sa sahod, no? Kakaltasin sa iyo usually. Tapos, ang kagandahan doon, may sarili ka ng unit. Once na binigyan ka na ng dokumento na you are hired, bibigyan ka ng unit. Kukunin mo, usually kukunin mo sa motor pool eh. Bihira yung nasa terminal. Merong time kasi nasa terminal na kukunin mo na eh. So, hindi mo rin alam kung anong ruta mo, kung saan ka mapupunta. Wala kang choices dyan eh. Wala ka dyan day off, maliban sa rack service, no? Pero kikita ka. Mabubuhay mo ng maayos ang pamilya mo. So, yun. Next time, ang i-discuss natin is mga talent, no? Mga skills, kung paano i-drive. Kailangan mo muna makapasa. Kaya ang vlog ko ngayon is all about how to apply para makapasa sa road test. So, malaking bagay ito sa iyo. Kasi ito yung actual na matitikman mo doon. No? So, kung driver ka, bata ka pa, wag ka muna mag-family driver. Pangmatanda na yun eh. Pang mga retirado na yan. Tsaka mababa ang sweldo ng family driver. Dami mo pang amo. Mababa sweldo. Tapos kung stay-in ka, hanggat may gising do sa amo mo, kailangan gising ka rin. Dahil hindi mo alam kung kailan magtatapos ang trabaho mo. Pag stay-in kang family driver. Tandaan mo, sila may control ng oras at buhay mo, hindi ikaw. Sa bus, once na umalis ka ng terminal, ikaw na bida. No, umalis mo ng terminal, ikaw na masusunod. Pag-uusapan natin later on kung paano naman mamasada. Kung ano yung mga may encounter mong problema, difficulties, ganyan, challenges, i-discuss natin. Kailangan mo munang mapasahan ito, malagpasan ng examination. After nya, naka-road test ka na, pagsasubmitting ka na ngayon ng lahat ng requirements. No? Tapos may mga medical check-ups na yan. Yan. Series yan. Sunod-sunod hanggang sa mag-apprentice ka. Yan. Sa apprenticeship naman, kailangan may pera ka. No? Kasi hindi ka pananagutan ng driver kung paano ka kakain eh. Kasi nagtatrabaho lang din yan. Sasampa ka sa driver, may dala kang papel na pipirma ng mga inspektor tsaka ng driver na kung okay ka na. Lahat ng ruta iikutan mo. Wala kang bayad. Kaya kailangan mo may pera ka para kumain ka. Mga 1 week lang yan. Mga 1 week lang yan. Matagal na yung 2 weeks. Mga 1 week lang yan. After nyan, mabibigyan ka na ng unit. So, kung karir ang hanap mo, mag-bus driver ka dahil ito ang pinakamasayang experience sa buhay mo, ang pagiging bus driver. So, ingat na lang and good luck kung mag-a-apply ka. Kahit anytime pwede yan. Hindi ko lang alam kung Sunday. Basta anytime pwede. Subukan mong baguhin ang karir mo. Huwag yung batang-bata ka pa, nasa tracking ka na ikaw magtatanggal ng gulong, no? Ikaw magkakalikot ng unit mo. Sa bus company, hindi ho kayo allowed na makialam sa unit. Ang allowed mo lang dyan is check up the
i-water, ganyan, tingnan mo yung tubig mo, check up the oil, number one, yung oil, syempre, gulong. Tandaan nyo, sa bus kasi, last touch yan eh. So, ingatan nyo lang, magagater yung gulong, matcha-charge sa inyo yan. So, yun lang po, sa akin, sana makatulong ito sa inyo sa pag-a-apply nyo, sa pagbago ng career nyo, sa driving career, sa mga drivers dyan. Batang-bata, huwag kayo mag-tricycle driver, mag-apply ko kayo. Kumuha kayo experience something sa mga ELF, no, yung mga delivery van. Magandang experience na rin yan. Pwede na sa bus yan. Ibig sabihin, pag nag-delivery driver na kayo, yung mga van, close van, something, six-wheelers, pwede na ho yan. Kasi kung paano nyo minamaneho yung maliit na truck, ganun din ho ang bus. Halos ganun din. Kung hindi ka maglalakas loob, kailan pa? At tatandaan nyo to ha, walang limit ang kaalaman sa pagmamaneho. Huwag niyong bigyan ng limit yung sarili nyo hanggang ito lang ang kaya kong manehoin dahil dito lang, hanggang grab car lang ako, hindi. Taxi driver lang ako, hindi. Mag-apply ka. I-try mo. I-try mo sa bus. I tell you, malaking pagbabago sa karir. At ikaw mismo, pagbaba mo, mararamdaman mo yung sarili mo na parang lahat ng klase ng sasakyan ay kayang-kaya mo na. Malaking lesson, malaking experience ang matitikman mo sa pagmamaneho ng bus. At napakasaya ng buhay ha. Maniwala ka, napakasaya. Basta sa bus kasi sa sobrang saya, minsan makalimutan mo na yung iuwian mo. Tandaan nyo lang ha, nagbago ka lang ng karir para sa pamilya mo. Wag na wag kayo makakalimot dahil napakadaming tentasyon sa pagmamaneho ng bus. Tandaan niyo yan, dahil lalayo ka sa pamilya mo, nasa probinsya ka, mababarkada ka, mapapainom ka. Pero kung ang motive mo kaya ka magmamaneho ng malaki is para kumita ng malaki, maganda akong karir yan. So, tuloy nyo na po yan. Ang pinaka-the best na masasabi ko sa inyo, sa jackliner, napakadali mag-apply. So, dyan pwede mo simulan ng karir mo. Alam niya, tutulungan ka ng mga dyan, ng mga driver. Mababa ito ang mga driver dyan. Galing ako dyan. Aniwala ho kayo. Napakadali. Konting proseso lang. Ikaw mismo magtuturo sa sarili mo. So, sa gusto pong magbago ang karir as a driver, good luck po sa inyo. Sana makapulutan nyo ng aral itong aking sinishare sa inyo on how to become a bus driver. No? Pwede kayo mag-abroad after ng ilang experiences nyo dito. Diba? Yung iba, nasa Europe, Canada, no? Bus driver, nakikita. Hindi lang kasi ako nag-attempt na umalis ng bansa. So, good luck po. Sana makadagdag kaalaman itong mga dinidiscuss natin. So, maraming salamat po sa pagtsatsaga nyo panoorin ng vlog na to. Pwede nyo pong i-share para marami pang matuto. No? Marami makapulot ng konting aral. Pwede nyo kayo mag-subscribe kasi from time to time, maglalabas ako ng mga vlogs regarding pa rin sa driving, safety driving, driving careers, no? Experiences. Marami kayong matututunan dito sa channel ko. So, good luck po sa inyo. Tandaan nyo po palagi hindi po tayo may-ari ng kalsada. See you po ulit. Thank you very much po.